Te, anong eksena yan? Nag-eyeliner ka ba ng sibuyas? Hindi. Pero gagadgaran ko ng sili ang pagkain ni Trixie kapag tinuloy niyang pagpapakasal kay Senyorito Michael. Ah, Jelling. So, umaasa ka na ma-inlove sa'yo si Senyorito Michael. Eh, kahit yung sungangit na yan, walang kapag-apag-asa. Dahil meron na nakabihag ng puso ni Senyorito. Sino? Ako. Tama. Ikaw mag-asikaso dyan sa tumahan. Ay! Sandali po, Monette, pwede bang pakisabi sa kanya? Mag-antay muna sandali. Atras-atras muna, ha? Atras-atras daw muna. Narinig mo yung sinabi. Magpaka-estatwa ka raw muna dyan. Tita, who is she? Oh, she's no one, don't mind her. Isang trabahante lang sa kumpanya. Sa wakas, makikita kami ni Eunice. Pagkatapos ng 2 taon, hihintayin ko siya dito. Alam kong pupunta siya. Oh, Molly, nandiyan ka na pala, Michael. bakit nandito si Eunice? Di ba linggo ngayon? Oh, so what kung linggo? Nagtatrabaho naman siya sa kumpanya. Tsaka meron ako ipapagawa sa kanya. Mamaya nga lang kasi may mga bisita pa tayo. Anong ginagawa ni na Mrs. Chua dito? Trixie, I want you to meet my one and only son. Ang tagapagmana ng Lee Hansong Corporation. Si Michael, your future husband. Hi, Michael. What are you doing, Omri? Oh, aba, si Trixie ang babae na dahil nababagay sa'yo. Mataas ang pinag-aralan niya. Anak siya ng may-ari ng isang sikat na car dealership. Hindi tulad ng ibang babae dyan. Nag-aabang na makabingwit ng mataba at mamahaling isda. Ay! Ay! Omri! Oh my gosh, I'm sorry. Nabuhusan na nga, hindi pa umurong. Naku, ewan ko pa dyan sa tatay mo kung bakit tinanggap yan sa kumpanya. Lahing idiota. Halika na. Ano ka ba? Di ka ba nahihiya sa ginagawa nilang pambabastos sa'yo dito? Ha? Sino mas nakakaya? Ang binastos, yun ang babastos. Aalis lang ako dito pag pinalis na ako ng amo ko. Aba! Ay, nakakahiya na kina Mrs. Chua. Tama na. Ay, wala pa siya. Alam kong darating si Eunice. Magkikita kami. At hindi ako aalis dito hanggat hindi niya natitikman ang ipinanalo kong tinapay. Hindi ko na to kaya. Maupo ka, Michael. Ayoko na makapagplastikan sa inyo. Wala akong tiyaga sa walang kwentang usapang to. Mrs. Chua, kung nagpunta po kayo dito para sa anak niyo, I'm so sorry. Hindi ko po siya gusto. Michael! Bye, Omoni. Tayo na. Michael, huwag mong kalabanin si Omoni. Lalo lang niya papahirapan si Eunice. Kung siya talaga ang gusto mong protektahan. Sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa akin. Aalis ka dito. Tayong dalawa. Tama mo nga ako, sabi? Michael, itang mo ang basura yan. Bumalik ka dito. Hindi, Omoni. Kung gusto mo ng kasal, kayo magpakasal. Tama mo nga ako? Michael! Hindi ako aalis dito hanggat hindi sinasabi ni Madam Irene. Hindi tayo sabay dumating. Kaya hindi tayo sabay aalis. Niiintindihan mo ba? Michael, sige na lumabas ka na para wala ng gulo. Oo nga, Michael. Huwag ka na mag-alala. Kami na ni Celine ang bahala kay Eunice. Ba't ang tigas ng ulo mo?
Bahala ka sa buhay mo. Dito lang po ako hanggat hindi niyo ako pinapauwi. Ginagalit mo ako, babae ka, ha? Tama na. Ano, gusto mo akong kalabanin? Hindi ko maintindihan kung ang gusto niyong mangyari, Madam Irene. Huwag ka na nga magmaang-maangan. Plano mo ito eh. Gusto mo akong ipahiya sa anak ko at sa mga bisita ko. Gumaganti ka dahil pinahiya rin kita. Madam, nagpunta ho ako dito dahil pinatawag niyo ko. Trabaho lang sa akin. Walang personalan. Ngayon, kung sa tingin niyo napahiya kayo sa harap ng mga bisita niyo, I'm sorry. Pero hindi ko alam na lalabas ang kabustusan niyo. Umunyi! Ha? Umunyi! Tama na. Ano? Ginagalit mo talaga ako, ano? Tama na. Ha? Tama na. Ha? Ginagamit mo yung anak ko para ipahiya ako. Para kalabanin ako. Nakikiusap ako. Umalis ka na. Please. Dahil amo din kita, Ma'am Celine. Susundin ko ang sinabi mo. I will consider my job is done for you. Good night, Madam Irene. Good night. Hey. Ikaw lang ang inibig na Wala na siya. ganito, na para bang ang lahat ay walang halaga kapag kasama ka. Pasensya na, Taku. Mukhang ayaw talaga tayong pagtagpuin ng pagkakataon. Bigay mo sa akin sagot sa aking dalangin na hindi na ako mag-iisa Eunice! habang buhay. Saan ka pupunta? Ikaw ay aking iibigin. Taku! Kamusta ka na? Pababayaan. Hindi malilimutan ang aking pangako sa'yo. Masyado ng gabi. Hinintay mo pa ako. Sabi mo kaya, hintayin kita. Sa kakilala mo naman ang best friend mo, hindi agad sumusuko. Eh, paano kung hindi ako dumating? Dito ka matutulog. Oo naman. Sira ka talaga. Alam mo, Eunice, namiss talaga kita. Akala ko, hindi mo na ako mahihintay sa loob ng 2 taon. Pero nandito ka ngayon. Masaya-saya ko talaga. Mr. President. Didiretsuhin na kita. Marami pa akong tanong tungkol sa anak ko. Sa ibang araw lang natin pag-usapan niya, Mr. President. Hindi lang ako magpaghintay. Kailangan ko na siya makakita. Pasensya na, Mr. President. Baka hindi pa ito yung tamang panahon para magkita kayo. Baka hindi pa siya handa.
hindi ngayon, kailan pa? Kailangan pa na siyang makita. Mr. President, huwag na ho natin siyang abalahin. Abala siya ngayon sa paghahanda para sa kompetisyon. Kompetisyon. Ang kompetisyon. Yung pagsusulit sa paggawa ng tinapay. Dito sa bakery ni Master. Sumagot ka, Victor. Maiwan ko na ho kayo. Isa ka ba sa mga bagong panatiri? Apprentice po. Sige. Hihintayin ko titikman ng mga gagawin mong tinapay. Maraming salamat po. Tatandaan ko po lahat ng tinuro niyo sa akin. Maraming salamat po, Mr. President. Kaya nga niya ako tinawag, Mr. President. Siya si